Hello everybody, welcome to my channel. So welcome po kayong lahat. In this content, I'm gonna show you how to do maintenance for the glaciator machine or yung ating low-pag machine. So ito yung Martin Gem Glaciator, gawa siya ng Martin. So naisipan kong gawa ng video ito upang ma-share sa inyo kung paano natin lulunasan ng problema ng tumatagas na waste fluid, at ito ay nagkukos din ng madulas na ating stage floor kapag bumuga na siya, so kasi nawawas out yung mga waste fluid na sumasama siya kapag naglabas na ng low fog. Okay, so sumasabay siya. So, problema po kasi yan ng isang bad fault ng ating pump system, yung sa waste pump system natin. Okay? So, kasi kapag nagsa-shutdown na tayo ng ating machine, okay? So, dapat laging proper shutdown, Sundin natin yung proper shutdown. Otherwise, makakaligtaan po natin yung yung function ng waste bottle niya, waste fluid, okay? Hindi niya masasak yung waste fluid. Kasi during the shutdown process, dyan po nangyayari yung pag-melt ng fluid na naipon doon sa ating refrigerant. Kasi malamig po ito, glacier machine niya to. So, malamig yung lumalabas na usok na yan. Okay? So, kaya low pag lang siya. So, ang nangyayari, kapag pinatay mo lang siya basta na in-skip mo ang procedure, matutunaw siya ng kusa, pero magi-stuck siya dyan sa catch basin. Okay? So, hindi masasak ng ating motor pump o yung pump motor ng waste bottle. Dapat kasi pupunta dyan sa waste bottle tank yan. Okay? So, kaya ang mangyari is minsan nagli-leak kasi punong-puno na, and yun nga, nagkukos siya ng madulas na sahig, delikado sa ating mga performer. So, naisipan kong gawa ng video to para ma-share ko yung aking konting experience dito sa machine na to, So, hindi ko po layunin na siraan ng machine na to, but ito po ay part lang po ng ating maintenance at gusto kong i-share sa inyo o sa mga operator, okay, or user ng ganitong equipment. Okay, so minsan kasi ang equipment is bumibigay talaga, so ang kalimitan sakit po pala nito is kapag ayaw mag-suction is kung minsan block na yung ating tube, yung tube na nagsisip-sip dyan. Okay, kasi minsan pinapasok ng mga dumi, kinakalawang. So, pag tumakbo yung motor is nahihigop, May ipon siya dun sa parang may capillaries siya sa tube na yan, makikita nyo, So, ang gagawin nyo lang dyan, aalisin nyo yan, then, para maibalik nyo sa dati, okay, para makapagsip-sip siya, or makapagsak ng waste fluid. Okay? So, step by step po, ituturo ko sa inyo yan. At hanggang sa huli po at nawa po ay may mapulot kayong konting kaalaman dito sa aking isi-share, Ito po ay base sa ating experience. Hindi po tayo Martin Engineer or Martin Service Engineer, but tayo po isang user, Dahil ang trabaho po natin is lighting operator. So, ito po ay isang parte ng aking gamit na isa sa mini-maintain, para sa aking mga show. Okay? So, ito po isang uri ng atmospheric equipment. Okay? Kasi kabilang siya sa mga smoke machine, haze machine, or any equipment na ginagamit natin sa atmosphere, Okay? Or atmospheric ng ating show, atmospheric effects. Okay? So, stay tuned hanggang matapos ang ating video, and naway makatulong ito sa inyo. Okay? Sa mga hindi pa nagsusubscribe dito sa ating channel, please do so, or feel free to do so, or leave a comment, or click hit icon or the bell icon, so manonotify kayo kapag may mga bago tayong video na nilalabas. Okay? So, stay tuned lang po, and let's crack on.
Alright, okay? So, bago natin buksan ng unit or bago tayo mag-proceed sa ating troubleshooting or maintenance is make sure na naka-off yung ating MCB, okay? Yung main power dyan, okay? MCB is a main circuit breaker, okay? So, isolate the power bago tayo gumawa dahil may pag in-open natin itong sa may pump system is may mga high voltage area po dyan, no? Baka mag-shock kayo. So, make sure to unplug. O kaya ito yung tinatawag nating best practice, no? Kapag tayo ay nagto-troubleshooting, okay, na isang equipment na dapat isolated ang power. Okay? So, yun lang aking isang advice and good luck. Okay? So, kailangan nyo lang buksan, unahin nyo munang buksan is yung ating pinaka nozzle area, no? Diyan yung lumalabas yung ating mga lopag, ano? So, tanggalin nyo yung 4 screw na yan, okay? So, and matatanggal nyo na yung pipe holder, okay? Yung tatlong malalaking butas na yan, matatanggal nyo yan pag natanggal yung 4 na screw, okay? Sa ibang model, may 6 na screw yung Extremata yun, okay? So, dynamic po itong ating model na ginagawa. So kapag na-open yan, makikita nyo yan yung pinaka waste fluid catch basin. So dyan lumalagpak o natutunaw yung ating mga fluid kapag nag-shutdown process na, no? So ano kasi yun lumalamig, no? Okay? Lumalamig. Okay, so parang tumitigas siya. Then kailangan niya mag-melt during the shutdown process. Kaya pagka nakaligtaan mo yung proseso na yun, hindi gagana yung nagpapamelt doon. Okay? So, kinabukasan, pag gagamitin niya yung unit, magugulat ka na lang dahil natunaw na, puno na yung umaapaw na, is dahil nga, hindi siya design na i-shutdown mo lang basta-basta. Dapat may process kasi doon gagana yung ating waste pump, okay? Waste fluid pump system, no? Yung magsasak ng mga waste fluid, ano? Makikita niyo naman dyan sa ating clip, okay? So, kung yun na-stack yung ating waste fluid, ano? So, ang kakailanganin nyo lang dyan para maalis dyan is kung meron kayong manual pump, okay? I-pump nyo, okay? So, sa kaso ng ating presentation yan, wala tayong available na pump, is gagamit ako ng absorbent cloth, okay? So, yan yung mga pang-absorb sa mga oil, kung ano-anong klase ng fluid, okay? Oil spill, okay? Or kung wala man kayo niyan, kumuha lang kayo ng isang towel o basahan, okay? Ipasok nyo lang dyan, then ipasipsip nyo, and isok nyo, ika nga. Then, unti-unti nyo siyang ilabas, ano? Okay, pag tuyo na, then, napansin nyo na empty na, so magpo-proceed tayo sa next step. So makita nyo yan yung pinaka niya, parang cooling niya system, no? So yan yung nagpapalamig, okay? Kasi ito nga po is glacier machine, okay? Ito yung lopag, malamig siya. Okay, may refrigerant din. So ayan, ganyan yung aalisin yung mga waste fluid na naiwan sa basin, ano? So kapag hindi gumana yung ating pump system. So, dalawang ways para tanggalin yan using a manual pump or kahit yung motorized pump kung meron kayo or just cloth. Kahit ang cloth, so, sa kaso natin gumamit tayo ng absorbent. So, i-drain lang natin yan, okay? So, kung minsan kasi dumudumi yung catch basin, nagkakaroon siya ng para mga putik. Putik-putik siya yung mud or nagkakalawang. So, kasi siyempre, yung mga environment natin, malikabok, napupunta riyan, ano? So, ang nangyayari, nagkakaroon ng bara dyan sa dulo ng pipe na nakatutok sa ating cast base, sa basin ng ating waste, fluid, no? Yung waste fluid. Doon sa dulo ng hose na yan, makikita nyo, meron yan, pag sinundan nyo yung ilalim yan, parang yung cast basin lang ipalalim, ano? Then parang meron siyang kulay bilog doon na parang pinaka nung fluid na pumapasok siya doon, yung mga waste fluid, then yung dulo ng hose, ng tube, nakatutok doon.
kung minsan dyan nangyayari ang problema. Okay? Nababarahan yung tube dyan sa loob. Dahil ang hirap niyan alisin, saka ang hirap niyong makita dahil sila naman yung is minsan kailangan nyo na lang bunutin yung hose. Okay? Gamitan nyo na ng technique or pwersa para maalis. At kung minsan napuputol na yung dulo kasi ng pipe na yun, may nakatusok siya sa parang metal or yung brass color na metal, parang tanso, nakapasok. Minsan napuputol na yun, kaya kinakalawang. Doon nag-uumpisa yung bara. So, kapag ganun nangyari, dahil kung wala naman kayong spare pamalit, saka medyo mahirap siya mahirap alisin, okay, mahirap tanggalin yung part na yun, tanggalin nyo na lang yung hose, then itutok nyo na lang dyan sa pinakamalalim na part ng basin, and then maaabot na nyo yung mga fluid, okay? Suction na nyo yun, okay? Yung isang tip, okay? So, kapag ang kalimitang bara kasi nandun, sa may bungad, okay, sa may sinisipsipan, 10 second, magpupunta yan yung bara, kung may mga nakalusot siya doon, pupunta doon sa tube, doon sa pinaka parang capillary natin. Then yun naman, para makita nyo is tatanggalin nyo yung cover ng machine sa gilid, yung side cover, okay? So, then tatanggalin nyo yung tube na yon na may capillary sa gitna, then tanggalin nyo both end, yung kabilang dulo na nakapasok sa pump motor, tanggalin nyo, then iwas nyo ng tubig, running water. Okay? So, yung running water, mas maganda rin kung meron kayong mainit na tubig doon sa inyong gripo is mainit pero wag naman sobra kasi rubber po yan, So, ganun po ang ating gagawin. So, kapag bubuksan nyo na tong machine, para i-access nyo yung pump motor tube, okay? So, i-open nyo lang yung side na may display, yung may mga port ng DMX. Ayan, So, dyan nyo i-open yan. So, i-remove nyo lang yung mga screwdriver niya. Nasa 8 piraso ata. Okay? Then, once na open nyo na, disconnect nyo yung ground. Then, matatanggal nyo na ng kompleto yung o isang buo yung cover niya. Then, makikita nyo na itong ating sa pump system. Makikita nyo nga, andyan yung pump motor, okay? Then makikita nyo yung tube, then yan yung tube na papunta sa ink waste bottle, okay? So, dyan pupunta yan. So, dyan nangyayari yung problema sa mga bara, okay? Pangalawang destination ng bara is dyan mapipilter, malaglag dyan sa pinaka-capillary niya, okay? Yung nasa gitna na yan, okay? So, yung parang may ipon siya dyan. So, hindi na didiretso dun sa ating pump motor. Okay? So, huwag yung pagbabalik na rin ng orientation pagkabit, baka malito kayo. So, may input, output kasi ang pump motor na yan. Okay? So, otherwise, hindi yan magsisip-sip. Okay? So, lilinisan nyo lang yung tube na yun. Kapag nalinis niya, okay? So, ang gagawin nyo, bibigyan ko ng tip, ikabit nyo na yung tube muna doon sa kabilang sa connector na papunta sa cast basin, ikabit nyo doon, then wag muna ikabit sa dulo yung sa pump motor, yung kabilang dulo. Ang gagawin mo, malinis naman yung pipe na yan, yung tube na yan, pwede mong i-blow, tapos silipin mo ron sa may basin kung yung air o kaya mararamdaman mo naman yun pag nagbo-blow kung may bara Kapag ka nag-blow ka, tas parang ayaw lumabas yung hangin, ibig sabihin barado yun. Okay? Pero kung nag-blow ka, tas continuous yung hangin, wala kang kahirap-hirap, it means good na yung inyong tube. Okay? Papunta sa basin. Yung dulon-dulo kasi ng tube na yan is papunta rin sa basin. Yung pinaka-importante, doon nagkakaroon ng bara madalas. Okay? At dyan naiipon at dyan kakaroon ng ingress ng mga bara, mga clog, mga puti, kung ano-ano na nagiging parang lumot, okay? So, yung isang tip niyan, okay? So, isang tip pa para ma-check nyo is yung papunta naman sa waste bottle, ganun din ang procedure. I-blow nyo lang ng hangin, okay? So, hipan nyo lang. Kapag ka naramdaman nyo na may lumalaban, ibig sabihin barado yun, okay? So, then,
Kapag ka nalinis na, ibalik nyo na sa dati, ibalik nyo yung grounding. Okay? So, make sure na naka-screw lahat yung screw at tighten siya. Bakit? Kasi nagba-vibrate po ang unit. Okay? The last thing that we don't want is mag-end up missing yung ating mga screw, kalaglagan, or mag-cause ng accident sa ating mga performer kapag ka sila ay tumapak doon na o naapakan nila yung tornilyo na yan. Ano ba? So, malaking problema yan. Okay? So, then kapag ka na-close nyo na, then i-turn on nyo yung machine. Okay? Hayaan nyo lang ang 1 oras. Okay? So, but pagka-turn nyo, kapag ka nag-initialize na, pwede nyo i-perform yung test, mag-testing kayo. Okay? I-prime nyo yung priming na tinatawag. Pindutin nyo lang yung button na yun na prime for at least 3 to 5 seconds and magpa-prime yan. Bubuga na ng usok. Hayaan nyo lang nakabukas yung unit. Then, kapag ka matagal na magamit yan, then i-shutdown nyo. Perform yung shutdown procedure. Okay, long press nyo lang yung power button for at least 10 seconds. Then, hanggang sa makita nyo ng display is magdi-display ng off. Okay? So, kapag ka nag-display ng off, hindi ibig sabihin pwede nyo nang i-unplug yung power or i-turn off yung MCB. So, hindi po yun ibig sabihin. Pag nakita nyo off, ang kasunod dun within 1 second is yung countdown na 187 seconds countdown. Okay. So, within 187 seconds is dyan nangyayari yung action ng ating pump system, ng waste pump system natin, no? Yung mga waste fluid pump system. To at yan, tatakbo yung motor. Okay? Then, makikita nyo yung fluid na nagpo-flow papunta sa ink bottle. It means successful yung ginawa nyo at ang ating system is nagsasak ng fluid. Okay? So, ganun yun na natin. Ganun lang po yung gagawin natin. Okay? So, yan po yung ating glaciator. At isang tip ko lang po na kapag tumatakbo na itong machine na to is wag na wag natin ibablock itong mga vents na to. Okay? Yung intake saka yung ating na pinaka-cooling system. Yung makikita yung may mga filter na yun. Hindi yan dapat binablock. Ano? So, magkakos ng problem yan. Okay? Then, kailangan natin i-maintain, may kailangan tayong i-maintain dito is monitor natin yung tank bottle. Okay? Minsan, mabilis mapuno yan. Depende yan sa gamit ng machine. Ano? So, baka umapaw. Okay? Pag umapaw yan, saan puputin yung tubig sa loob? Okay? So, lagi nating i-check yan o iutos nyo, sabihin nyo sa mga backstage team na kailangan nyo i-check yung ating pump blower, okay? So sa machine nga pala na to, pwede itong gamitan ng 3 nozzle o yung pinaka-output nozzle niya, pwede nyo gamitan ng 3 pipe. Yung pipe na sinasabi ko is dyan lumalabas yung ating pug, okay? Yung ating low pug, yung usok, no? Yung glacier, okay? So, yung ating effects, doon lalabas yung 3. Sa kaso nito, 2 lang yung ginamit kasi 2 months na tinakpan yung 1 butas, okay? So, pwede rin 1 butas lang, okay? Depende sa application, no? Kasi minsan talagang 2 months yan, hindi mo makita yung parang magdidilim yung stage, no? So, hindi mo siya pwedeng gamitin kapag may mga banda na nagpi-play, no? Mawawala yung kanilang mga pedals, yung apex pedal, hindi nila makikita. So, magkakaproblema tayo dyan. So, ito ay purely sa mga production show ginagamit. Okay? So, sa mga filming, sa paggawa ng mga effects, yan ang gamit nila. Ang gamit palang fluid nito is yung ating original na fluid na Martin Gem din ang gumawa is quick dissipating yung ginagamit natin. Okay, quick dissipating. Meron niyang high density and low density rin na type na fluid. Lahat po yung gaganayin dyan. Ano? So, and kailangan din nating i-monitor yung ating fluid bottle. Okay, yung ating source. No? Kasi huwag natin antayang matuyuan yan. Ano? Kasi pag natuyuan yan, ang tendency natin, kailangan natin i-prime hanggang mag-normalize na yung ating flow ng ating glacier effects, no? Yung glaciator natin, ano? So, priming, okay? Then, most important thing is do not use any
kind of liquid that is not supposed to, or fluid that is not supposed to be used by this machine, okay? Hindi yan pwedeng eksperimento, no? Okay? So, gamitin lang po natin ng tama. Okay? So, ang machine ito is DMX control din. So it means nakakontrol natin sa ating console o yung lighting desk. So, mas madaling gamitin, ano? Okay? So, hanggang dito lamang at maraming salamat sa inyong pagtutok and naway nagustuhan yung aking munting video, no? So, salamat po at mabuhay po kayong lahat.